Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ilang araw nang nasa ibang bansa si Gio. Miminsan lang siyang tumatawag sa akin at kung tumatawag man siya, ay sandali lang kami nagkakausap. Kung hindi siya busy, ako naman ang busy. Sa mga nakalipas din na araw ay bumabalik na naman si Alfred sa pangungulit niya sa akin. Kahit saan man ako magpunta, ramdam ko na parang sinusundan niya ako. Para siyang buntot ko na laging nakasunod sa akin. Pansin ko rin na pati kay Isabela ay naging doble ang effort niya para hulihin ang kalooban ng kanyang anak at hindi ko na nagugustuhan ang nangyayaring ito. Ayaw kong dumating ang araw na baka hanap-hanapin na rin ng anak namin ni Gio. Pwede bang tumigil ka na sa mga ginagawa mo, Alfred? Hindi ko napigilang sambitin sa kanya. Kahahatid lang niya sa anak ko dahil pinasyal niya ito. Naiinis ako sa isipin na parang sinasamantala niya ang sitwasyon ngayong wala si Gio. Maliban pa dito, sa tingin ko hindi na niya ako nirerespeto bilang ina ni Isabela. Bakit? Ano bang ginagawa ko, Maureen? Kunot noon niyang tanong. Itong ginagawa mo, itong basta-basta mo na lang na ipinapasya lang anak ko na walang paalam sa akin. Itong bigla ka na lang susulpot kung nasaan ako na parang aso na nakabantay sa akin. Wala man dito si Gio. Pero hindi namin kailangan ni Isabela ng proxy niya. Si Gio pa rin ang haligi ng tahanan namin. Hindi mo siya mapapantayan kahit kailan. Walang gatulkong sambit na hindi iniisip kung ano ang kanyang mararamdaman. Rumihistro ang pagkabuhay ng sakit sa kanyang mga mata. Para tuloy pinagsisihan ko ang mga lumabas sa labi ko. Wala na bang masasakit, Maureen? Kaya ko namang tiisin ang lahat ng masasakit na salita na ibabato mo sa akin. Basta hayaan mo lang ako na ginagawa ko dahil wala nang mas masakit pag hindi ko kayo nakikita ng anak ko. Napahugot ako ng hangin at tumitig ako sa kanya. Hindi ako dapat mag-guilty sa mga pinagsasabi ko dahil pag hindi ko siya mapalayas, mas malaking problema ang kaharapin ko. Nangako ako kay Gio na mananatili kami ni Isabela sa kanyang tabi. No. I want you to stay away from me. I want you to stay away from us. Layuan mo na ang pamilya ko. Pakiusap, Alfred. Bakit, Maureen? Bakit ganyan mo na lang ako itulak papalayo, Maureen? Mabanaag ang malaking pagtatampo sa boses niya. Alam kong nagkamali ako noon. Pero hindi mo lang ba pwedeng bigyan ako ng pagkakataon para mapatunayan sa iyo na pinagsisihan ko lahat na nagawa ko noon? Pinagsisihan ko ang pag-iwan ko sa iyo. Pwede naman siguro nating ibalik ang pagkakaibigan natin dalawa, hindi ba? Napangiwi ako sa kanyang sinasabi. Anong pagkakaibigan ang sinasabi niya? Kasi sa pagkakaalala ko, hindi ideal yung pagkakaibigan naming dalawa. Hindi ko siya sinagot at tinalikuran ko na lang siya. Wala din naman akong maisip na pwedeng isagot sa kanya. Kinabukasan, ano ba, Alfred? Baliw ka na ba talaga? Pati dito sa gym, ay nakasunod ka pa rin sa akin? Naiinis kong sambit kay Alfred. Nang makita ko siya, nakapapasok lang dito kung saan ako nagji-gym pag araw ng linggo. Hindi ko alam na nandito ka. At saka, di ba gym to? Nakangisi niyang sambit. Mas lalo akong nainis. Halata naman kasi na lumulusot lang siya. Imbes na sagutin siya, mas pinili ko na taasan siya ng kilay bago ako humakbang papalayo sa kanya. Umupo muna ako sa bench para ayusin ang aking sarili. Naramdaman ko ang pag-upo ng kung sino sa aking tabi. Napatingin ako dito. Hi. Nakangiting bati na lalaki sa akin. Gwapo din ito, may magandang katawan dahil hindi naman talaga ako suplada.
kaya sinuklian ko din ang kanyang ngiti. Nag-iisa ka ba? Yes. Matipid kong sagot. Ako nga pala si Dennis. Inilahad niya ang kamay sa akin. Mukha naman siyang friendly kaya walang pagdadalawang isip na tatanggapin ko na sana ang pagkikipagkamay niya nang may biglang humawak sa kamay ko. She's taken. Boses naman iyon ni Alfred. Napaangat ako ng mukha kay Alfred. Madilim na madilim ang kanyang mukha na nakatingin sa amin na lalaki. Walang sabi-sabi na umupo siya sa bakanting pwesto na nasa gitna namin ni Dennis. I thought you are alone. Kunot noong sambit naman ni Dennis. Yes, I am. Masama kong tiningnan naman si Alfred. I don't know him. Si Alfred ang tinutukoy ko. Idinidinay mo na ako ngayon. At nakikipag-flirt ka pa sa ibang lalaki sa harapan ko. Ito ba talaga ang ginagawa mo para magselos ako? Well, sabihin ko sa'yo na nabubuhay na nga ang nasa loob ko. Sobrang nagsiselos na ako. I'm sorry. Hindi ko alam na. Wika naman ni Dennis at mabilis na tumayo. Mukhang takot na sa hudyo na si Alfred. Sino ba naman kasi ang hindi matatakot kay Alfred? Maliban sa napakadilim ng kanyang mukha, para ding umaapoy sa sobrang galit ang kanyang mga mata. At kuyom na kuyom din ang kanyang palad. Pati nga ako ay bahagyang natakot. Pero kinalma ko ang aking sarili. Hindi ako dapat matakot sa kanya. Buwisit talaga siya. Ikaw na hinayupa ka. Abnormal ka talaga, no? Pwede bang layuan mo na nga ako? Sinisira mo lang ang araw ko. Sinisira mo ang buhay ko. Nagtaas baba ang aking dibdib sa sobrang pagkainis ko sa kanya. Padabog akong tumayo para iwanan sana siya. Nang pabigla niya akong hinila. Hindi pa nga ako nakaka-exhale. Sa sobrang pagkabigla ko sa kanya, mabilis na niyang nahawakan ang aking batok at siniilang halik ang aking mga labi. Sobrang panlalaki ng aking mga mata sa kanyang ginawa. Sandali yata akong naparalisado at halos hindi ako makakilos. Pero na makabawi na ako sa pagkabigla ko, mabilis ko siyang itinulak. Napatingin ako sa mga taong nakatingin sa amin. Karamihan pa naman sa mga trainer ko at mga tauhan dito ay alam na may asawa na ako. At kilala nila ang asawa ko. Ang may-ari ng gym na ito ay kaibigan namin ni Gio at isa ito sa mga nasaksihan na ginawang paghalik sa akin ni Alfred ngayon. Nanlilisik ang aking mga mata na nakatingin ako kay Alfred. Ano na lang ang iisipin ng mga tao sa akin? Na niloko ko ang asawa ko. Kinasusuklaman kita, Alfred. Sabi ko kay Alfred. Saka ko siya tinalikuran at dire-diretso ako. Na lumabas ng gym, nahihiya ako. Hiyang-hiya ako. Maureen, wait! I'm sorry. Wika naman ni Alfred. Pinigilan niya ako sa akmang pagpasok ko sa aking kotse. Galit akong napaharap sa kanya. You know what? Gustong-gusto kitang sampalin. Pero hindi ko ginawa yun dahil ayaw kong ipahiya ka. Sana naman, layuan mo na ako. Huwag mo naman sirain ang buhay ko. Pakiusap. Matigas na wika ko sa kanya. Tinalikuran ko siya saka ako mabilis na pumasok sa kotse. Pinatakbo ko din ito agad. Napatulo ang luha ko sa sobrang inis. Inihinto ko ang kotse dahil sa traffic. Saka ko pinunasan ang aking mga luha. Narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Mabilis kong sinagot ang tawag ng pangalan naman ni Kia ang nakita ko sa screen. Ano nangyari? Nag-aalala kong tanong sa aking kaibigan na umiiyak ito. Palakad-lakad ako ngayon at habang paulit-ulit na nagdadial ng number ng aking ama, si Kia naman ay iyak ng iyak habang nakaupo sa sofa. Nandito kami ngayon sa kanyang condo unit. Ang sabi niya sa akin, kinuha daw ng daddy ko ang anak nila at tinakot daw siya ng aking ama na hindi na ibabalik yung bata pag ipagpapatuloy pa niya ang pagpapakasal niya sa kanyang boyfriend at hindi niya pipirmahan ang marriage certificate na iniwan ng aking ama para sa kanya. Dad, sumagot ka. Ano na naman itong ginawa mo? Paulit-ulit na sambit ng aking isipan na parang kausap ko ang aking ama. Bigo kong ibinaba ang aking cellphone dahil hindi ko talaga makontak ang aking ama. Nagkatinginan naman kami ni Kia. Kia, I'm sorry. Huwag ka mag-alala.
Kakausapin ko si Tito James ko. Baka alam niya kung nasaan si Dad. Hiyang-hiya na ako sa aking kaibigan pagkatapos ng ginawa ng aking ama sa kanya noon. Ngayon ay dinadagdagan naman ito ni Dad. Pag hindi niya ibabalik ang anak ko sa loob ng 24 hours, patawad at mapipilitan akong ireklamo siya. Napakawalang hiya ng ama mo, Maureen. Napakawalang hiya niya. Kinalimutan ko na nga lahat ng ginawa niya sa akin noon at binigyan ko siya ng pagkakataon para makilala ang anak ko. Pero ito pa ang igaganti niya sa akin. Ang gusto ko lang ay mabuhay ng maayos na walang pinagtataguan, na walang kinikimkim na galit sa puso ko. Naka-move on na ako. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Masaya na ako dahil may nakilala akong lalaki na tanggap ako. Nang buong-buong ako. Pero bakit sisirain na naman niya ang buhay ko? Patawad pero kinasusuklaman ko ang ama mo. Puno sa galit na sabit ni Kia, kahit walang tigil sa pag-agos ang mga luha niya. Naiintindihan ko naman siya. Ramdam na ramdam ko yung galit niya dahil halos pareho lang ang pinagdaanan namin dalawa. Ang pagkakaiba lang, mahal ko pa rin si Alfred. Sa kanya naman, isang bahagi na lang sa kanyang pagkakamali noon ang nadarama niya para sa aking ama. Hindi ako kumontra sa sinabi ni Kia. Wala akong magagawa kung iyan ang gagawin niya. Mahal na mahal ko ang aking ama pero hindi ko din kayang palampasin itong ginawa niya ngayon. Kinagabihan, sa wakas ay nakontak ko na rin ang aking ama. Dad, please, makinig ka naman sa akin. Ibalik mo na ang bata. Pakiusap ko dito. Huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag mong tigdagan ang kasalanan mo. Please, Dad. I'm sorry. Tanging sinabi ng aking ama at nawala na siya sa kabilang linya. Muli kong dinayal ang kanyang numero pero hindi ko na siya matawagan muli. Bigo akong napaupo sa kama. Napatingin ako sa aking anak na tulog na ngayon. Kanina ay iyak ng iyak naman siya dahil hindi namin matawagan ang Daddy Gio niya. Nag-aalala na nga ako kay Gio. Bakit parang may kakaiba na sa kanya? Masyadong drain na ang utak ko. Dumadagdag pa itong problema ko sa aking ama. Tumunog naman ang aking cellphone sa pag-aakalang si Daddy ang tumawag. Mabilis ko itong sinagot. Pero hindi boses ni Dad ang narinig ko kundi boses ni, "Pwede ba? Huwag mo na akong guluhin ngayon, Alfred. Madami akong iniisip na problema. Huwag ka nang dumagdag pa." Paggalit na wika ko rito. "I can't help you with your dad." Napaawang naman ang labi ko sa sandaling iyon. "How did you know?" "Marami akong alam, Maureen. Sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang ama mo. At matutulungan ko pa siyang lampasan itong ginawa niya sa isang kondisyon." Na-curious ako pero parang kinakabahan naman ako sa kondisyon niya. Naglakas loob pa rin akong tanungin siya. "Anong kondisyon mo?" "You have to annul your marriage with Gio and pakasalan mo ako." Nabuhay agad ang galit ko. "Walang hiya ka talaga, Alfred. Baliw ka na talaga." Galit na wika ko rito. "I won't do that. Hindi ko hihiwalayan si Gio. Isaksak mo yan sa utak mo." "Okay, fine. Din wala akong magagawa kundi gawin din ang ginawa ng ama mo." Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tulad ng sabi ko, Maureen, I always get what I want. And I want you and my daughter. Ani nito at tinapos na ang tawag. Kinakabahan akong nakatingin sa aking cellphone. Anong ibig sabihin ni Alfred? Inaamin ko, dahil sa banta ni Alfred, ay parang nagiging paranoid ako. Iba't iba ang pumapasok sa aking isipan. Halos ayaw ko nang iwan ang anak ko pero kailangan, dahil may mga responsibilidad din ako bilang doktor. For the meantime, hindi pa nga ako sigurado kung ligtas ang aking anak sa banta ni Alfred, ay hindi ko muna pinalalabas ng bahay si Isabela. Pinaalalahanan ko din siya na huwag lumapit pag makita niya ang ninong Alfred niya. Matanong ang aking anak at sa totoo lang, wala akong naisagot sa tanong niya. Kumuha din ako ng 2 security para masiguro na hindi makakalapit si Alfred sa anak ko. Busy naman ako sa hospital pero madalas kong chinecheck ang anak ko sa bahay namin. Sa wakas natapos na rin ang chef ko. Hindi ko na kailangan mag-overtime kasi marami naman doktor ang naka-duty.
Akmang papasok na ako sa aking kotse nang napatigil ako. May lalaki kasing sumalubong sa akin. Ang pinakahuling lalaki na gusto kong makita. Ano bang kailangan mo? Nandito ka ba para manggulo? Sita ko na kaagad kay Alfred. Itinatago mo ang anak ko. Galit niyang sambit. At anong gusto mong gawin ko ha? Dahil sa ginawa mo, Alfred. Akala mo ba talaga? Hindi ako makakagawa ng paraan para makuha ang anak ko. Minamaliit mo yata ako, Maureen. Natakot ako sa kanyang sinabi. Pero hindi ako dapat tumiklo. Kailangan kong protektahan ang anak ko dahil sa kanya. Dahil sa tingin ko, hindi na siya normal mag-isip pa. At ang akala mo ba talaga, makukuha mo ang anak ko? Ako yata ang minamaliit mo, Alfred. Ngumisi naman siya. You will go with me. Pautos niyang sambit. Hindi ako sasama sa'yo. Kahit kailan, isaksak mo yan sa kinakalawang mong utak. Umigting ang kanyang panga. Halata ang galit sa kanyang mga mata. Sa kapabigla niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi ko napaghandaan ang sumunod niyang gagawin. Bigla niya akong hinila at kinaladkad. Bitiwan mo nga ako, Alfred. Ayokong sumama sa'yo. Nagpupumiglas ako. Pag hindi ka sasama sa akin, hindi mo na makikita pa si Isabela. Hindi ko na siya ibabalik sa'yo. Walang hiya ka talaga. Anong ginawa mo sa anak ko? Galit kong tanong. Namaos ang boses ko. Dahil napaiyak na ako. Takot na ako. Wala akong gagawin na masama sa anak ko, Maureen. Magkasama na kami. Ikaw na lang ang kulang. Kaya isasama na rin kita. Huminto kami sa isang kotse na sa tingin ko ay pagmamay-ari niya. Tuluyan na sana niya akong maisasakay sa kanyang kotse nang may maingay kaming narinig. Napatingin kami pareho kung nasaan ang ingay. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Pasyente ko ito. Si Miss Akiya Yuson, ang kakambal ng asawa ni Dr. Gavin. Si Dr. Gavin ay kapatid ni Axel de la Cuesta. Ang buong akala ko ay bumalik na siya sa isla. Iyon ang sabi ni Dr. Gavin sa akin. Napatunayan pa naman na talagang anak ni Gavin ang ipinagbubuntis nito ngayon. Sorry, aalis na ako. Paalam naman ni Akiya. Halata ang pagkapahiya sa mukha niya. Hindi ako nagsalita at pinunasan ko ang luha ko. Sandali. Pigil naman ni Alfred sa babae. Kaya napatingin ako kay Alfred. May tinitingnan siya sa kanyang cellphone. Saka siya humakbang papalapit kay Akiya. Halata naman sa mukha ni Akiya ang takot. Hinawakan ni Alfred ang kamay ni Akiya. Sumama ka rin sa akin. Ani naman ni Alfred. Ha? Magpupumiglas naman sana si Akiya. Baliw ka na ba, Alfred? Bakit mo isasama si Miss Yuson? Wala siyang kasalanan sa'yo. Hindi ako sinagot ni Alfred. Napasigaw na lang si Akiya nang pinangko ito bigla ni Alfred at mabilis na pinasok sa kotse. Pumasok ka na, Maureen. Bago ko pa ilayo sa'yo si Isabela. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa gusto ni Alfred. Ano bang plano niya? At isinama pa niya si Akiya. Tinahak na namin ang daan papunta sa kung saan. Magkatabi kami ni Akiya sa passenger seat. Halatang takot na takot siya. Buntis pa naman siya. Akiya, I'm sorry. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ano ba kasi ang pinag-aawayan ninyo? Bakit ako nadamay? Napatulo na ang kanyang luha. Naaawa ako sa kanya. Saka ako galit na bumaling kay Alfred. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Alfred? Bakit mo ba kami pinaglalaruan ni Danaya? Galit na tanong ko sa kanya. Litong-lito naman na nakatingin sa akin si Akiya. Alam kong kilala niya si Danaya. Huwag mong idamay dito si Danaya, Maureen. Masaya na siya ngayon sa pamilya niya. At alam mo, Maureen, kung anong gusto ko. Gusto kong ipawalang bisa mo ang kasal ninyo ni Gio. At magpakasal tayong dalawa. Na siyang dapat. Suklam na suklam akong nakatingin kay Alfred. Sa sobrang pagkasuklam ko sa kanya, hindi ko napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Nakalimutan mo na ba na iniwan mo ako? Napatingin naman ako kay Akiya sandali. Kaya ba isinama mo ngayon si Akiya? Dahil hindi ka patapos sa mga De La Cuesta? Gusto mo pa rin na gumanti sa kanila? At si Akiya naman ang gagamitin mo?
Hindi mo ba nakikita na buntis siya? Sadyang wala kang awa kahit sa mga buntis. Kahit nga ako, iniwan mo kahit alam mong buntis ako sa'yo. May pagdaramdam na wika ko sa kanya. Tumahimik ka na, Maureen. Wala kang... Agad na kinabig ni Alfred ang manibela ng kotse nang nakarinig kami ng putok ng baril. Sabay kaming napasigaw na Akiya ng sunod-sunod na pinatputukan ng baril ang kotse na sinasakyan namin. Yumuko kayo. Bulletproof itong kotse ko. Pero maaari pa rin kayo masaktan. Wika ni Alfred na sinunod naman namin ni Akiya. Napatingin naman ako kay Alfred. May hawak na siya na baril at may kausap din siya sa kanyang cellphone. I need backup. Asa na kayo? Pagkatapos niya makipag-usap sa kung sino, lumingon muna siya sa amin. Sunod-sunod pa rin na pinapuputukan ang kotseng sinasakyan namin. I'm sorry, Maureen. Kung maibabalik ko lang ang nakaraan, babaguhin ko ang lahat. Pero sana maniwala ka. Mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Isabela. Alfred, huwag kang lumabas. Ani ko sa kanya. Magtago kayo. Huling sinabi ni Alfred bago siya lumabas mula sa kotse at nakipagbarilan sa mga bumabaril sa amin. Maya-maya mabilis na lumipat si Maureen sa driver's seat. Kaya naman si Akiya na lang ang naiwan sa likurang bahagi ng sasakyan. Maingat at mabilis naman na pumasok muli ng loob ng sasakyan si Alfred. Nang nakasakay na siya muli, agad naman pinatakbo ni Maureen ang sasakyan. Bulletproof nga ang kotse na ito ni Alfred. Pero kung hindi pa nila matakasan ang mga kalaban, baka tuluyan na mabasag ang salamin ng kotse. Nanginig na napalingon naman si Akiya sa likuran at nakita niya ang dalawang kotse na nakasunod sa kanila. Habang patuloy pa rin silang pinapuputukan ng mga ito. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ito na yata ang katapusan niya. Sino ba ang mga yan, Alfred? Tanong naman ni Maureen kay Alfred. Sa totoo lang, nanginginig na siya pero nilalakasan lang niya ang kanyang loob. Kailangan niya magmaneho ng maayos. Ewan ko. Binuksan naman ni Alfred ang bintana ng sasakyan sa side niya. Inilabas niya ang kanyang ulo at itinutok niya ang kanyang baril sa puting kotse na humahabol sa kanila. Dalawang sasakyan ang humahabol sa kanila at napataob ni Alfred. Ang isa nang matamaan niya ang gulong nito. Naibsa ng ilang porsyento ang takot naman ni Akiya nang nakitang isang kotse na lang ang humahabol sa kanila. Patuloy lang sa kikipagpalitan ng putukan si Alfred sa mga kalaban. Mas lalong napayuko si Akiya nang pinaputukan ng itim na sasakyan ang likod ng sinasakyan nilang kotse. Mas lalo siyang nanginig nang lumingon siya sa likod at nakitang malapit na ang humahabol sa kanila. Shit! Wika naman ni Alfred. Alfred! Tarantang sambit naman ni Maureen. Lumingon si Maureen sa binata at nakita niya ang dumudugo na ang kaliwang braso nito. Alfred, anong gagawin ko? Napatulo na ang luha ni Maureen. Bilisan mo ang pagpapatakbo. Mas binilisan naman ni Maureen ang pagpapatakbo niya. Tinulungan naman ni Akiya si Alfred na talian ang panyo ng sugat nito. Napasigaw naman si Maureen nang nagpaputok na naman ang humahabol sa kanila. Mariin naman na pamura si Alfred. Pumantay na kasi sa kanila ang humahabol sa kanila na itim na sasakyan na kotse na sinasakyan nila. Lumapit ang sasakyan sa kotse nila at binunggo sila nito. Napahawak naman si Akiya sa upuan habang kahit nahihirapan. Mas ipinokos naman ni Maureen ang sarili sa pagmamaneho. Kailangan nilang malampasan ang kotse ng kalaban. Iniangat naman ni Alfred ang kamay at pinaputokan niya ang lalaking bumabaril sa kanila. Pero mahirap din itong tamaan, lalo pa at may sugat siya. Parang nag-racing naman ang kotse nila at ang kotse ng kalaban. Bubungguin na naman sana sila ng kotse ng kalaban nang biglang gumiwang ito. May bumubunggo kasi sa likuran nito. Nakahinga na maluwag si Maureen at si Alfred nang nakita sa wakas na dumating na rin ang rescue nila. Bilisan mo ang pagpapatakbo, Maureen. Ginawa naman ni Maureen ang sinasabi ni Alfred. Wala nang kalaban na kasunod sa kanila. Hindi mapigilan ni Akiya ang mapaiyak nang sa wakas. Natakasan na rin nila ang gustong pumatay sa kanila. Akala niya yun na ang katapusan nila. Mabuti na lang at may dumating at niligtas sila. Napalingon naman si Akiya sa likuran. Hindi niya mapigilan ang manginig
Nang makita niya na may sumabog, naririnig na rin niya ang ingay ng paparating na mga pulis. "Sino ba ang mga yun, Alfred?" Muling tanong naman ni Maureen. "Bakit nila tayo gustong patayin?" Hindi naman sumagot si Alfred sa tanong ni Maureen. Lumingon siya kay Akiya na ngayon ay putlang-putla na rin. "Dapat nanatili ka na lamang dun sa isla. Muntik na tayong mamatay dahil tumakas ka sa isla." Napakunot ang noo naman ni Akiya. Ano ba ang ibig sabihin nito? At bakit ako ang sinisisi mo? Wala akong kaaway. Baka mga kaaway mo yon. Tama, Alfred. Baka nga kaaway mo yon at nadamay kami ni Akiya dahil tinangay mo kami. Wika naman ni Maureen. Marahas na napabuntong hininga naman si Alfred. "Pinatay ko na lahat ng hadlang sa atin, Maureen. Ikaw na lang ang problema." Ani naman ni Alfred kay Maureen. Sinamaan naman ni Maureen ang tingin si Alfred. Siya ba talaga ang pinalalabas nito na may kasalanan sa kanilang dalawa? Ito naman ang nang-iwan, hindi ba? At ngayon, bumalik lang ito bigla na parang walang ginawang masama sa kanya. Tinangay pa nito ang anak niya. Naaawa sana siya dito dahil mas sugat ito. Pero nang pumasok sa isip niya ang ginawa nito sa kanya, nawala ang awa niya bigla rito. Hindi naman malala ang sugat nito, malayo sa bituka. Hindi naman ikamamatay nito ang sugat nito. Masamang damo si Alfred, kaya matagal itong mamamatay. Bumaling naman si Alfred kay Akiya. Sakit talaga sa ulo ang mga babae. "Honey, akala mo lang wala kang kaaway. Hindi mo ba alam na kaya nandun ka sa isla para sa kaligtasan mo?" Humugot ng hangin naman si Alfred. Sigurado siya na walang idea itong babae na to sa panganib na nag-aabang dito. Anong ibig mong sabihin? Kunot noon na tanong naman ni Akiya. Naguguluhan na talaga siya. "Hindi ko maipapaliwanag sa'yo. Basta ang alam ko kayo mga babae, ang titigas ng mga ulo ninyo." Si Alfred na napatingin naman kay Maureen. Isa si Maureen sa mga babaeng tinutukoy niyang matigas ang ulo. Sobrang gulo ng isipan ngayon ni Akiya. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Alfred na to. Ang kilalang na naman niyang kalaban ay sina Gavin at Faith lang naman. Ang mga ito lang naman ang may masamang plano sa kanya. Napahaplos naman si Akiya sa kanyang tiyan. Mabuti na lang walang masamang nangyari sa baby niya. Tumunog naman agad ang cellphone ni Alfred. Agad niya itong sinagot. "Huwag ka mag-alala, kasama ko siya. Mabuti na lang at nakita ko siya kaagad." Wika naman ni Alfred sa kausap. "Sa ngayon, ligtas na kami. Kung walang haharang sa amin muli." Pabalang na napatawa naman si Alfred. Muntika na siya kanina. Sanay siya sa laban pero hindi siya sanay na may kasamang dalawang babae na kailangan niyang protektahan. At buntis pa ang isa. "Okay, sige. Pupunta na kami dyan." Agad na ibinaba naman ni Alfred ang cellphone. Pagkatapos ng tawag, saka siya bumaling kay Maureen. "Diretso mo lang." Wika naman ni Alfred. "Saan mo ba kami dadalhin, ha?" Naiiratang tanong naman ni Maureen kay Alfred. "Sumunod ka na lang kung gusto mo pang makita ang anak natin." Pananakot na naman sa kanya ni Alfred. Masama na siya kung masama, pero gagawin niya ang lahat para mabawi si Maureen at ang anak niya. "Buwisit ka talaga, Alfred." Gusto nang maiyak ni Maureen sa sobrang galit niya kay Alfred. Hindi niya lubos akalain na ganito kasama ang lalaking minahal niya. Minahal noon dahil galit na ang nadarama niya ngayon. Hindi naman mapakali si Akiya. Binabagabag siya sa sinabi kanina ni Alfred at kinakabahan din siya. Ang lakas-lakas ng tibok ng puso niya. Ngayon na parang siya ang kakapusin ng hangin. Para bang may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Maya-maya lang, may 2 van at 1 kotse ang nakaharang sa dinaraanan nila. Halos hindi na makahinga si Akiya sa nerbiyos nang makita niya na hinawakan na naman ni Alfred ang baril. Ganoon din si Maureen. Takot na rin siya. "Alfred!" Natatakot na sambit naman ni Maureen. "Just drive, Maureen." Si Alfred at hinigpitan na niya ang paghawak sa baril.